Ay, nako, ito po, tamba, ilagan mo. Ilagan mo po ang sinabi po ni Diskaya. Ito po, pakinggan nyo po. Walang kawala itong mga to. Huwag nyo sabihin itong Diskaya ibinayaran. Hindi nila kailangan ng pera. Mas mayaman pa sa inyo to. Bilyonaryo to. Hindi ko sa kinakampihan ng Diskaya. Ito, pakinggan nyo po. May pasabog po ang Diskaya. Tambonjing, magtago-tago ka na. Pati yung nag-BP sa US. Diyan ka na, huwag ka nang bumalik. Pero bring him home. Di ba? Yari na ito. To take advantage of Pakinggan nyo maigi witness protection law, sapagkat napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang nakapagbigay ng alalahanin, hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa chairman of the House, chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read. Hindi nyo masisipmura ang pasabog. Sobrang dami. 25% ang hati-hatian. For us, your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to, joint statement ng naming mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Andali lang Ito iniisa-isa ni Diskaya yung simula nila. Kung paano sila nagsimula, paano sila umahon. No? Ngayon, mapapaiga natin ang side niya, may mga politikong babanggitin. Ihandaan nyo pandinig nyo. Ito. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta,
at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po ako mga tanong para sa Bilisan mo, ma'am. Sumisingit ka, nakikinig kami. Oh, yes. Yan lang pala sasabihin mo eh. Make sure that they will be here for your question. Ang bihira naman talaga to, may eksena pa eh. Umalis ka muna. Kung gusto mo, wag ka na bumalik. Mr. Chair, point of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin lang yan so we can para himayin namin yung kanyang Isa pa to. sworn affidavit. We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we've been here Sir, kailangan marinig ng taong bayan, sir. since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Sir, ano ibig niya sabihin? Huwag nang basahin kasi tapos sa oras. Sir, gusto marinig ng taong bayan. Bakit? Takot ba yan may babanggit dyan? Proceed. Sir Marcoleta, huwag niyong painggan yung mga yan. Sige, diretso. Diskaya, diretso tayo. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Okay. Ngunit na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at Nako. mga regional directors ng DPWH Nako. at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag Hindi kasi magkakampi-kampi paano matitinag. sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Yari ka, Tamba! Yari ka, Tamba! Kaya pala hindi sinama to kagahapon sa Cambodia, si Tamba. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na namin naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Ito na ang hinihintay. Sir Diskaya, Curly, bumawi ka sa amin sa mga ginawa mo. Kung napagbintangan ka namin, ngayon mo bawiin sa amin. Ibunyag mo lahat. Kung sino man yan, mga hayop na yan. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalangan ng senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number Napangita ka 15. tuloy. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa Ilista nyo sa papelak, i-record nyo na, baka kasi mabago pa sabihin, tumanggi pa ang mga bugok. pwesto sa sistemang ito, wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto.
Kung halimbawa, proyekto 1 bilyon, 25% ilan? Ang laki nun. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang Ang 1 billion, ilang 25% ng 1 billion? 250 million. Mga suga pa kayo. implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Ilista ko, ha. Ilista ko, handali. Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Nako, nakasama si Tariela. Ay, nako po. Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Ayan na, Sino? Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First. Yung Bonjing na yun, napakasinungaling. Bonjing, sinungaling ka. Hindi daw siya kasali sa yung DE. Hindi daw siya kasali. Ngayon, ito, sangkot ka pala. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, Nako, Manny. District Engineer Edgar Isko po. Patawari mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. C. Pingol of DPWH Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sir, BBM, hatulan mo na, harap-harapan na. Ano ka ba naman? Teary-eyed. Eto, harap-harapan na, oh. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni saldi ko. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay saldi ko. Yari House of Representative, yari ka, pati si yung speaker, si Tambonjing. Hindi daw siya, wala akong ginalaman dyan, sinungaling niya, binayaran yan, bugok, hindi mo kayang bayaran ng Diskaya dahil bilyonaryo pa to, sa pinaka-bilyonaryo. Kung etong pera nila pinagpagulan at hindi sila talagang nagsamal ng kaban ng bayan, hindi nyo kayang bayaran to, mga bugok.
Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay Laki. para kay Kong Roman Sugapa, 30%. Hingi mo na kaya 100%. Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Oh, eto na yung insertion. Kaya para nagpa-BP sa Amerika pa. Baka hindi na bumalik yun. Ha? O ngayon, insertion. Tama, kasama si Toby Chanko. O ngayon, nagkabukuhan na. Magtago na kayo. O, biglang umalis ng bansa to. Biglang aalis ng bansa to, si Tamba. O. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing. Tama sinasabi nito. Hindi ko sa kinakampihan to pero under investigation pa rin sila, mga Diskaya. Pero yung mga sinabi nito, hindi imbento. Huwag niyong pagbintangan, nag-iimbento to mga to. Wala silang dahilan. Ang pinoproteksyon nila ngayon, yung kahalagahan ng seguridad ng pamilya nila at pati ng kanilang business. Kaya malambig na mawawala lahat. Kaya ang ginagawa nila, sinasakripisyo nila ang kanilang mga nalaman. Kapalit nito, pwedeng banta sa kanilang buhay. Kaya sasabi ng katotohanan to mga to. Tuloy natin. Na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. O sir, maaari sinabotahe kayo ng mga hinihingi ng porsyento sa inyo. Maaari totoo, wala siyang ghost project. Pero pagdating doon sa mga tolongges mo na nabanggit, maaari sinasabotahe ito. Para pasamain siya idiin. No? Yari kayo sa batas. Senator Marcoleta, BBM, pakikulong po lahat ng ito. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. Notaryado pa, patay kayo dyan. This sworn statement was notarized by certain Attorney Reynaldo F. Segobiense
PTR number 246726, January 4, 2024. O BBM, narinig mo na, proteksyonan mo naman mga Diskaya. Ito lang po ang tanging ebidensya ng buong Pilipinas. Tanggalin nyo na po si Tamba. Ano, hindi pa tanggalin to. Pag hindi pa tinanggalan, mag-resign na po kayo. Harap-harapan na po tayo niloloko. Matindi ho to. Harap-harap po na po tayo niloloko ng mga to. Biruin mo, nabanggit na pangalan, baka sabihin pa nila sisinungaling ito Diskaya o kaya binayaran. Hindi kaya magpabayad ito dahil bilyonaryo to. Baka yung ibabayad nyo, display lang nila. Halaga lang ang display nila. Managot kayo sa batas, makulong kayo. Kung may death penalty, umabot to, isa lang kagad ito, unang-una isa lang. Maganda ka, Bonji, lalabas na ng bansa yun, tsak. Yung isa nagpabipi sa bansa, di na babalik yun, tsak. Ha? Sige. Oh. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po. Maraming salamat ulit sa inyo. Pabuhay lahat kayo.